pastor ito. Pastor John, nasa na po kayo? Okay. Palapakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Pastor John Charles. Pastor, maraming kayala. Maraming salamat, Pastor Ryan. Good afternoon sa ating lahat. Good afternoon! Okay po ba kayo dyan? Okay po. Pwede raw tumayo ha, pag nangalay, no? Huwag lang lalabas. Okay? Good afternoon. Gaya nga nung sabi ni Pastor Ryan, I'm one of the Labstrack facilitator here in Cavite. May kasama ako si Pastor Ivan, taga Imus din. At nakakatuwa kasi balita ko first time no, na merong invited dito at natutuwa kami on behalf of the Labstrack movement na makapag-Labstrack seminar dito sa Golden City. No? Sino ba yung pinakamalayo dito? Meron bang taga ano dito? Taga Visayas? Wala naman. Sino dito taga Dasma? Yan, malayo-layo yun kasi kabilang bayan, taga Dasma. Taga Silang, may taga Silang ba dito? Taga Imus. Wala ba? Karamihan, no? Taga Bacoor. Taga dyan sa kabila, no? Alam niyo po, kahit na marami na ako napuntahan na ibang lugar, nakapag-conduct ng mga seminar and convergence, taga dito lang din po ako para sa mga hindi pa nakakaalam. Yung bahay po namin, nandiyan na sa may Tokyo, tapat nung daycare. Yung may sari-sari store doon, Leo Johan store. At hindi rin po ako first time dito kasi ilang beses na rin po ako naka-attend dito. At naka-attend na rin po ako doon pa yung church sa may likod ng clubhouse, no? So, ilang beses na rin po ako nakapunta rito. At nagpapasalamat ako una sa lahat on behalf of Pastor Alfred at si Pastor Ryan at yung mga kaibigan natin na narito na makakapag-conduct tayo ng Labstrack seminar. Ayun po. So, sa mga magtatanong, ako po ay 27 years old, still single. Pero in love kay Lord. Okay. So, simulan na natin to. Huwag na natin patagalin. Okay, so, Labstrack seminar. Okay. So, first, kung hindi pa kayo member ng Labstrack community, nakikita ba? Next slide, no? Search nyo na sa Facebook. Sino may Facebook dito? Yung wala, gagawa natin mamaya, okay? Search nyo lang, Labstrack, then makikita nyo na yung page, okay? The group, okay? So, join lang kayo doon. Right now, nasa, alam ko, 15K na ang member ng Labstrack community. Okay. Ano pa ba? Meron din tayong Labstrack Radio. Okay? Yung Labstrack Radio, ito yung online radio ng Far East Broadcasting Company Philippines, FEBC. Available ito, mapapakinggan nyo using the app ng TuneIn Radio. Okay? Then, every Saturday yan, 4 a.m., 10 a.m., 4 p.m. at 10 p.m. Pero, yung mga previous and latest episode, pwede nyo rin makita sa aming website. Okay? That's labstrackmovement.org. Okay, so search nyo lang doon, merong menu doon na radio. Then makikita nyo lahat ng mga previous episodes, mga podcasts, no? Sino ba nakikinig ng podcast dito? Yung pwede nyo pakinggan online, pwede nyo rin i-download, tapos ilagay yung cellphone nyo, pakinggan nyo siya, okay? Meron tayong mga radio episode every Saturday bago. Okay? So, punta na tayo sa heart of the matter. Ano ba yung pag-uusapan natin? Bakit nga ba merong Labstrack movement? Okay? Ano yung mission ng Labstrack? Okay. Una, ito. No to rebellious children. Okay? Ayaw natin na dumami yung kabataan na rebelde. Sinasabi ng Bible, we must, kailangan natin sundin ang ating mga magulang. We are commanded by the Bible to obey our parents. Tama? Okay. So, ayaw natin na dumami ang kabataan na pasaway. Okay, so that's the number one mission of Labstrack movement. Second is, next slide. Number 1 daw tayo. Palakpakan naman tayo. Palakpakan. Okay? We're number 1 sa Southeast Asia when it
chapter, it talks about teenage pregnancy. Okay? Number 1 daw tayo. Okay, settle down, settle down. Tandaan natin, hindi makakabuti para sa mga teenagers na kabuntes ng maaga. Unang-una, hindi pa gano'n ka-prepare yung kanilang physical body. At the same time, hindi pa sila handang maging ama at ina. Okay? So nakakalungkot na number 1 tayo, 2001 ito. I don't know kung bumaba na ba o tumaas. O nandun pa rin tayo sa number 1. So nakakatuwa na number 1 tayo dyan. Next slide. Una, ayaw rin natin na maraming heartbroken. Ayaw rin natin na maraming nasasaktan. Sino nasaktan na dito? Ayaw namin. Sino nanakit na? Wala ang masalo, wala ka. Okay, good. Okay. Humble, no? Okay. Tandaan nyo, pati mga pusa na heartbroken din. Pati pusa na heartbroken din. Nakita na kayo ng pusa na heartbroken? Okay. Next slide. Pwede ba natin basahin ito sabay-sabay? 1, 2, 3. Fools learn from their mistakes, but the wise men learn from the mistakes of others. Okay. Sabi doon, yung mga fools daw natututo sa kanilang experience, pero yung mga wise men, natututo sila sa experience pa lang ng iba. So, hindi natin kailangan masaktan para matuto. Amen. Kasi minsan gusto natin, kailangan ma-experience para malaman ko, masarap ba, masakit. Hindi mo kailangan maranasan yon. Kailangan mo lang malaman sa ibang tao yung experience nila. At through that, malalaman natin, ganito pala yung experience niya, so hindi ko na gagawin. Kasi nasaktan siya, ganito nangyari. No? Matuto tayo sa experience pa lang ng iba. Okay. Ito yung mga topic na pag-uusapan natin. Una, can this be love? Ano nga ba yung love? Pag love daw, talagang mga kabataan, tuwan-tuwa, no? Kahit na anong topic. Okay? Second is, young romance. Ayan. Romansa, no? Young romance. Third one is, let's talk about the S word. Ano ba tong S word na to? Wala yung S. Ayun, the S word. Ano ba tong S na pag-uusapan? And lastly, we will talk about single-minded. Sino mga single dito? Sigurado kayo, single kayo, ha? Basta pa-check na yung mga Facebook profile sa bahay na relationship. Okay. Proud to be. Next is, so pag-usapan na natin yung heart of the matter, can this be love? So, maaari ba tayong yumuko muna? Tayo yung mag-pray. Lord, we glorify your name, Lord God. We praise you and worship you today, Lord God. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isang narito, Panginoon, na iningatan mo kami, Panginoon, na sama-sama kami narito, Panginoon, at maikinig, magdi-discuss ng Love Struck Seminar, Panginoon. Panginoon, dalangin po namin through the works of your Holy Spirit, touch the heart of each and every one of us, Lord God, and let your wisdom, Lord God, convict us, Lord God, and let your love, Lord God, ay maranasan ng bawat isa, Panginoon. Gamitin niyo po ako, Lord God, yung lingkod, Lord God, maging daluyan ng iyong salita, Lord God, at pagpalain ng bawat isang narito, Panginoon. Lahat ng nakikinig, Panginoon, madama, Panginoon, ang pag-ibig na nagmumula sa iyo, Lord God. Ikaw lamang, Panginoon, umaitaas, Lord God, sa oras na ito, Lord God. We give you all the glory and praises, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay. Can this be love? Sino na in love dito? Ito po. Parang yung iba, hindi pa, no? Sino yung pinakabata dito? Meron bang 12 years old dito? Be honest, 12 years old. Meron ba 12 years old? Meron ba? Kaya yan, anong year yun? No? 12, no? Hindi nga, may 12 years old. 12 years old. May 11. May mas bata pa rin ko na. 11, meron. Okay. Si Ram! Mga kuya, pakiguide po sila ha. Parental guidance tayo. Hindi naman, no? Pakiguide natin, no? So, masarap daw umibig at ibigin. Napakasarap umibig at ibigin. So, sa mga umibig na, alam nila, papatunayan nila, tama, di ba? Masarap umibig. Yes. Okay?
Sa mga hindi pa nakakaranas ng pag-ibig, sasabihin namin, masarap talaga umibig. Kasi we are created by God to be relational being. Di ba may kasabihan tayo, no man is an island. So gusto natin, lagi tayo may kasama, meron tayong pinagsasabihan ng ating mga problema, meron nag-take-care sa atin, tama? May nag-text sa atin ng good morning, good night, may nag-text na kumain ka na ba? Where na yun, dito na din, mga ganun, di ba? Kahit pag nakinig tayo ng radyo, karamihan ng mga songs na nasa radyo ay about love. Di ba? Puro love, okay? Parang ganito, na yung feeling na unang nahawakan ng kamay ng crush mo, di ba? Ang bayo pilit. Tama? Ang bayo pilit, may spark, may something na talagang hindi ko ma-explain. Kaya nga pag tinatanong, ano ba nararamdaman mo pag in love ka? Hindi ko ma-explain eh, basta masaya. Parang electrifying daw yung feeling. Lalo na nahawakan mo yung crush, yung kamay ng crush mo. Pero sabi ng Bible, foolish daw ang heart, no? Ang puso daw, mapanlin lang dahil maaari ka nitong kontrolin, at the same time, makasalanan yung kalikasan ng ating puso. When we are born, according to the Bible, tayo ay makasalanan na. Okay? So, prone tayo na maka-commit ng mistake kung ang puso natin yung lagi nating papairalin. Okay? And only God can cure our hearts. So, etong dapat natin tandaan. Hindi lahat ng masarap ay tama. No? Tanong ko kayo, yung relasyon ba ng dalawang taong may asawa na, tama ba yon kahit masarap? Hindi, di ba? So, hindi porket masarap yung feeling, tama na, no? So, dapat, hindi basihan yung feeling natin para sabihin natin na yung isang bagay ay pwede natin gawin. Okay. So, anong dapat natin gawin? Kailangan natin i-guard yung ating puso. Kung deceitful ang ating puso, dapat natin i-guard ito. No? Tandaan nyo, ang isang bagay na safe at secure, hindi mo na kailangan bantayan. Di ba? Kaya bakit sa bangko mayroong security guard? Kasi hindi secure, di ba? Kasi kung walang security guard, baka wala na yung mga pera doon sa bangko pagka overnight, no? So, ganun din yung puso. Dapat gina-guard din natin siya. Okay? Binabantayan natin ano yung nararamdaman natin. Okay? So, madalas nagkakamali tayo sa ating relasyon dahil puro puso lang. No? Puro puso daw. Dapat ginagamit din natin yung isip natin. No? Kasi ano sabi ng sulit, dato, pag hindi raw ginagamit ang isip? Sabi niya yan, ha? Okay. Okay, next slide. No? Pakibasa nga natin. 1, 2, 3. Kapag sila ang mo, apektado ang mga bahagi ng buhay mo. Yan, apektado raw. Kapag mayroong problema sa love life, ito ang madalas nangyayari sa atin. Hindi ka makapag-focus sa studies mo. Tama? Lalo na pag may lovers quarrel kayo, diba? May tampuhan, hindi ka makakain, hindi ka kahit na may exam pa kinabukasan. Okay? Madalas nagde-daydreaming tayo. Okay? Nag-iisip ng romantic activities. Pangalawa, naaasar ka pag hindi nagawa yung expectation mo. Diba? Kapag kunyari, hindi nag-text, hindi nag-reply, diba? Nakakainis yung feeling na yun, diba? Kasi nag-expect ka. Hindi ka sinundo, hindi nag-text sa'yo, hindi na good night. Okay? Mukhang maraming guilty dito, ah. Okay. Ito pa, sa mga lalaki. Yan. Para daw makalimot ng problema, nilalunod ang sarili sa alak. Okay? Kapag, di ba guys? No? Aminin natin yan. Eh, ganyan din ako dati eh. Okay. At ito, isa nakakalungkot. Dumarating, kapag sobra tayong depressed, meron tayong suicidal tendency, yung mga nag-slashing ng kamay. Mostly ginagawa nila ito para makakuha ng attention. Hindi naman nila tinutuloy eh. Sabi nga nung isang counseling, bakit ka nag-i-slash ng kamay? Sabi niya, wala lang. Pero hindi naman daw niya tinutuloy eh, kasi daw masakit. Hindi niya tinutuloy kasi daw masakit. Gusto lang makakuha ng attention. Pero
yung mga ganitong tao na nakakaranas nito, kailangan ng serious at personal care and counseling. Okay? Ito, sa mga babae, pag nade-depress sila, no? Dumadaan sila sa matinding depression, napapabayaan na nila yung kanilang sarili. Diba? Minsan nga sinasabi natin, yung sa term natin, nalolosyang daw kapag dumadaan sa depression. Okay? At yung iba, dahil napapabayaan yung sarili, dumarating pa minsan into death. Okay? At meron din tayong tinatawag na crying spell. Yung bigla na lang umiiyak, kung ang saya-saya nyo, tapos bigla na lang siyang iiyak. Diba? Kasi may naalala, may nag-trigger sa kanya, may na-feeling. Tandaan nyo, yung sobra-sobrang pag-iyak, nakakawala ng poise yan. Okay? Nakakapangit daw yung sobra-sobrang pag-iyak. Okay. So, okay ba kayo dyan? Okay ba? Okay. Next slide. Tandaan natin, walang IQ ang emosyon. Hindi yan nag-iisip. Eh? Kaya, pwede kanyang dalhin kung saan-saan niya gusto. Hindi yan nag-iisip. Okay? So, kailangan i-control natin yung emosyon natin. Dahil kapag hindi natin i-control to, kung saan-saan tayo, dadalhin. Okay? Next slide. Huwag din tayong papugso-pugso sa ating damdamin. Okay? Kailangan yung puso natin, ginagabayan natin, iniingatan. Okay? Hindi lang kung ano yung gusto natin gawin, ano yung sinasabi ng emosyon natin, go na lang. Madalas gano'n tayo no? Rock na! Go na, di ba? Kasi yun yung feeling natin maganda no? Yun yung sinasabi ng puso natin. Okay. Dapat din, bantayan natin yung ating puso sa pamamagitan ng pagbabago ng ating isipan. Ano sabi sa Romans chapter 12 verse 2? Do not conform any longer to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So, mababago natin o magagard natin yung ating puso kapag nagbago yung ating kaisipan. Hindi dapat ang lagi nating iniisip yung mga bagay na sinasabi ng TV, sinasabi ng media, sinasabi sa internet, no? Hindi dapat yun ang pinapasok natin palagi sa ating isipan, no? Dapat ma-renew natin yung ating isipan para malaman natin ano ba yung gusto ni Lord, ano ba yung will ni Lord para sa atin na maganda at kasiyasiya. Ayon sa studies daw, yung mga hindi pa umaabot sa 20 years old, mga teenager, may part daw sa brain, yung prefrontal cortex or frontal lobe, na hindi pa fully developed. Okay? So, akala natin, yung mga mga teenagers, akala natin, nakakaramdam na tayo ng love. Okay, ng strong emotion. Pero, may parts ating brain na importante para sa decision making na hindi pa na-develop. Kaya minsan, hindi tayo makapag-isip ng tama. Okay? Kasi hindi pa fully develop yung ating brain. So, pag tungtong natin ng 20 years old, doon na nagiging fully develop yung ating prefrontal lobe kung saan nagagawa natin yung ating mga decision-making skill. Okay. So, anong lesson natin doon? So, hindi ka dapat nakikipagrelasyon ka agad. Kasi nga, hindi pa yung decision-making skill mo sa iyong brain, hindi pa fully developed. So, kala mo, in love ka na, pero ano lang pala? Emosyon. Okay? So, punta tayo sa next topic natin, yung young romance. The modern dating system. Meron na kayo papanood na video sa inyo. So, just watch it. Makikita ba dito? Nakikita mo? Sige. Iniisip ko meron lang kayo sa may opisina nito. Cost cutting. Hindi ko lang ano. Ha? Pare na. Alam mo naman kung bakit.
Bye. Hugas na lang. Ano parking na daw? Bye, ma'am. Bro, yan. Bye, Mga ma'am. pictures. Alam mo Bye, kung guys. favorite ko dito? Bye, ma'am. Ay. Oh. Pare. Pare. Type ka na. Type ka nun. Ni Casey, ano ka ba? Casey, hindi friendly lang yun. Ano ka ba? Pare naman. Hindi friendly yun. Diyos ko, lahat ng tao binati. Ako hindi. Kasi ako binati ko rin. Hindi ka nakita. Pare, yayain mo lumabas bukas. Oh, ito mo to. Pare, seryoso ako. Yayain mo bukas. Alam mo, isang malaking joke yung sinasabi mo. Anong joke? Pare, ikaw yung joke. Ano ka ba, pare? Anong hihintayin mo? Kung sa'yo magkaroon ng sign dito sa noo niya, nakalagay date tayo. Kailangan mo na. Alam ko na. Pampawala ng daga sa dibdib. Sumama ka sa akin. Sumama ka na! Ayun dito! Mayan, pag dito na sa akin ha, Dan, break na kami sa dito. Wala na po ako ng isang oras. Tawagan mo na po yung parents ko. Salamat, tay. Kumain ka na habang mainit pa yung sabaw, ha? Maghahain kita. Ako mga swimmers. Kailangan yun. Isiset ko na 6:03 na umaga itong araw. Pag nauna akong magising sa alarm, it's a sign. Bukas na bukas, yayain kong mag-date si Casey. Sa minuto. Hindi. Chamba lang to. Chamba lang to. Pag may strawberries for breakfast, yun na. It's a sign. And I hold my breath just until the train stops. Then I count to 10. Maybe I see raindrops. Kumain ka na sa akin ko, ha? Ay, oo nga pala, bakit hindi na napupunta sa Inigo? Gusto ko yung batang yun, kamukha ng tatay mo. Ay, naku ma! Kamukha na naman ni Dad! Naku po, nakain na ha. Eto, di ba? Bye! Kumain ka na. Kaya, hiniling tayo. Siyempre naman, teka muna ha, meron ako. Strawberries for breakfast. Mukhang malabo ah. Parang hindi yata. Alis na ako. Malit na naman ako nito eh. Ma! Hindi na ako kakain. Ay, Malit naku, na teka naman muna, ako may eh. bibigay ako sa'yo. Oh. Baon mo. Okay ka lang ah. Ma, kayo rin na ba na? Ako, ikaw naman wala ka ibang lakit. Salamat tayo. Okay, sige. Kapag green lahat ng stop right na puntang office, yun na. It's a sign. Coincidence lang dahil hindi ko yung then ito. Huwag ka na nag-overtake sa akin. Aso! Wala nang iba, yun na yun. It's a sign.
mundo na mainiwala. Ang ibig kong sabihin, ilipante, hindi kabayo. Nagkamali ako eh. Ilipante. Grabe naman yun. Alam mo na. Grabe naman yun. Okay. Sige. Pag mayroong clown sa elevator, it's a sign. Okay, get yourself together. Tama, kaya mo yan. Ikaw humingi niya yun, hindi ka ng alarm clock, ng strawberries, tapos signal light, tapos aso, tapos yung aso yung kamay, tapos yung elefante. Ako yun. Ikaw humingi niya, so ano na ngayon? Is malupit na good thing inside. Morning, Ben. Ano pa bang hihintay mo? Pagkaroon ng sign dito sa noo niya, nakalagay date tayo. Hold my breath just until the train stops. Then you count to 10. Maybe I'll see raindrops on the Okay. Mukhang tuwan-tuwa kayo dun sa video, eh, no? Paano lang pala pag, niyaya ka ni Papa John Lloyd ng date tayo? Alam ko may John Lloyd ng JNF, di ba? At ang ko yan eh, may John Lloyd ng JNF. Masa ba yan? Ha? Ha? Sige. Mamaya, kusapin natin. Okay? So, next slide tayo, no? So, madalas, ang tingin natin, sinasabi ng mundo, ito yung dating na dinedefine ng mundo. Yung tinatawag na recreational dating. Sabi dito, it's an exclusive relationship that is somehow different from friendship involving mutual romantic feelings without a sure commitment to marriage. Ano ba ibig sabihin? Define natin isa-isa. Ano ba exclusive? Ibig sabihin, between you and a lover. Exclusive. Kayong dalawa lang. Romantic, ibig sabihin, may passion, merong intense feeling. Okay? Without commitment, meaning, wala kayong plano para magpakasal in the near future. Parang boyfriend-girlfriend lang. So, yun yung dinidefine ng mundo about dating. Yun yung recreational dating. May mga common terms tayo when it comes to short-term relationship. Alam ko, familiar kayo dito. Una yung mag-shota, mag-un o MU. Yan. Yung mag-un daw, ano pa yan eh? 80s pa yata yan. No? Mag-jowa, meron pa. Okay? Another one is
Ito, mag-asawa, no? Boyfriend, girlfriend mo lang, tawagan na, mag-asawa. Yung iba, mag-bebe. Bebe! Actually, may mas bago pa dyan. Alam nyo, yan lang ha. Meron pa. Yung kokol. Alam nyo yung kokol? Ano yun? Coffee lang. Coffee lang kasi ngayon, di ba? Coffee lang. No? Yan yung relationship nila. Coffee lang. Pangalawa, hohol. Ayun, hangout lang. Pasyal lang. No? Pero silang dalawa lang yun, ha? Hangout lang. Pangatlo yung momol. Ito, ibang level na to. May make-out na. Make-out lang. Okay. Kissing, yan. Okay? Alam nyo na. Fourth is momox. O, make-out, extreme. So, hindi lang kissing, may touching na. Okay? So, tumataas yung level. Ito yung pinakamataas yung momol. Okay? Yung make-out with love. Okay. So, yan na yung ngayon sa mundo. Yan na yung mga relationship, okay, na sinasabi ng mundo. Okay? Merong mga qualities ang short-term relationship. Next slide. Ito muna pala. Meron tayong isang mic dyan. Okay? Tatanungin ko kayo. Sabi ni Boy, bakit ang bilis mo kung sinagot? Sabi ng girl, relasyon lang ang pinapatagal, hindi panliligaw. Okay. Pwede tanungin natin yung mga babae. Pwede ba tayo magturo na lang? Huwag lang volunteer, magturo na lang tayo, pastor. Agree ba kayo doon sa statement na nasa slide? Agree ba kayo doon? Tanungin natin, isang lalaki. Isang lalaki muna. Lalaki. Huwag na volunteer, magturo na lang tayo. Sige na. Tinuro natin si Mother Marvin. Mother Marvin, pwede ka bang matanong? Okay, quiet muna guys. Pakinggan natin si Brother Marvin. Tayo ka, Brother Marvin. Hindi ka na makita. Ayan. Tapos, dami mong bansa. Okay, sige. Brother Marvin, agree ka ba dun sa statement na yan? Na relasyon daw yung pinapatagal, hindi yung panliligaw? Hindi. Bakit hindi? Dapat, dapat pareho kasi matagal yung panliligaw din, mas pinapatagal yung relasyon. Pero matagal yung panliligaw stage. So, hindi lang basta-basta lang. Sagot ka agad, okay? Sige, babae naman, babae. Magturo tayo ulit, O, doon naman daw banda, no? Magturo na lang tayo. Pag volunteer kasi tumatagal magturo na lang. Sige. Kahit sino, babae. Tatanungin lang po namin kayo. Ate, anong name mo? Rochelle po. Ate Rochelle, agree ka ba dun sa statement na ang relasyon daw ang pinapatagal, hindi panliligaw? No. Definitely no. Bakit ate? Bakit? Sa stage ng panliligaw, doon masusukat yung sincerity ng lalaki. Kaya kung matagal yung Okay, maraming salamat sa ating dalawang tinuro. Okay. So, when we are entering daw in a relationship, meron tayong tinatawag ng courtship stage o yung panliligaw. Ito, yung sa courtship, dapat dito natin kinikilala yung isang tao. At tandaan nyo rin, mga girls, ang mga lalaki, pag nanliligaw kami, best foot forward. Ibig sabihin, hindi kami magpapakita ng mga hindi magagandang katangian namin, di ba? Pag magde-date kayo, bagong paligo yan. Pero pag nakita nyo yan sa bahay, YOLO lang. Okay? You only ligo once. Gawin ko, you only ligo once. Hanggat hindi lumalabas ng bahay, hindi naliligo.
agree silang lahat. Okay. So, best foot forward madalas. So, ang sinasabi natin, hindi dapat natin minamadali yung ligawan stage. Kasi ito yung time mo para makilala kung seryoso ba kung si guy, kung talaga compatible ba kayo sa isa't isa. Okay. So, ang tinatawag natin sa isang bagay na minamadali natin, isang relasyon na minamadali natin, tinatawag natin yung flirtationship. More than a friendship, but less than a relationship. Yung kayo pero hindi pala kayo. Parang kayo pero hindi talaga kayo. There was never an us, mga ganun statement. Okay. Ano daw tong flirtationship? Dito pumapasok, akala natin love, yung pala infatuation. Ang infatuation, temporary, intense. Yung talagang grabe yung nararamdaman natin. Short-lived and irrational in many ways. Ibig sabihin, bigla din nawawala. Okay? Dahil nga intense, akala mo, in love ka na, yung pagla, infatuated ka lang. Then, after a few minutes lang, short term lang, mawawala na. Meron tayong 7 sign para malaman natin kung ano yung peking love. Okay? Or infatuation. Number 1, yung tinatawag na the axe effect. Diba? Mostly nakatingin tayo, lalo na mga babae, even mga lalaki, sa physical appearance. Kapag maganda, pogi, mabango, matangkad, maputi, morena, cute, okay? Tapos, kapag nakita natin yung hindi pa na ganun kaganda characteristics niya, wala na. Biglaan lang. Okay? That's another kind of infatuation o characteristic of infatuation. Another one, yung tinatawag na kisat mata complex. Okay? Madaling magbago yung emosyon, yung infatuation. Kanina, crush mo siya, mamayang hapon, hindi na. Kisat mata eh. Okay? May natutuwa dito, parang may nakakarinig. Another one, yung tinatawag na crazy for you syndrome. Yung hibang na hibang ka, dahil gusto mo siya, yung nakikita mo, yung pag bumakad siya sa harapan nyo, feeling mo, may himatay ka. Diba? So, minsan, ang mahalaga sa atin, yung masaya lang. No? Kaya hindi natin napapansin, hibang na tayo. No? Lalo na sa mga artista, di ba? Hindi na magpapanggit. Okay. Another one, yung just the two of us feeling. Gusto nyo kayong dalawa lang, you and me against the world ang fake. No? Yung feeling nyo, walang ibang taong nakapaligid sa inyo. Kayo lang. Gusto nyo, kayo lang magkasama. Kayo lang ang tao sa mundo. Just the two of us feeling. Another one, yung you need hear sickness. Kapag magkalayo, nawawala yung love, nababawasan. Pero pag lagi kayong magkasama, feeling nyo in love kayo sa isa't isa. Kaya ang gusto nyo, lagi kayong magkasama. You need hear sickness. Another one, yung tinatawag na akin ka lang attitude. Yan, yung mga possessive na kailangan yung nag-text sa'yo, isasend mo sa kanya, yung i-reply mo, isasend mo sa kanya. May nakaranas na bang gano'n? Okay? Over-possessive na ayaw mo siyang titingin sa iba, ayaw mo siyang mayroong kausap na ibang opposite sex, no? Gusto mo, sa'yo lang nakatutok ang kanyang atensyon. Okay. Another one, yung kung ayaw mo, wag mo. Okay? Yung kapag nagkaroon ng lovers quarrel, ayawan na, no? Ano na, parang taya-tayaan lang, no? Nagsawa ka na, ayaw na. Okay? So, yun yung isa sa ilan sa mga signs ng peking love. Anong common reasons bakit ang mga kabataan pumapasok sa relationship o nag-early age? Okay? Una, yung inspirasyon daw sa buhay. Yung walang kamatayang inspirasyon sa buhay. Tandaan nyo, ang inspirasyon may maganda, may positibong resulta. Kapag negatibo, hindi yan inspirasyon. Distraction yun. Okay? Another one, yung Distraction yan. curious lang o media influence. No, yung dahil madalas natin nakikita sa TV, may mga love teams, no? Mga Katniel, mga Forevermore. Di ba? Gusto rin natin meron tayong kapartner kasi yun yung binibigay sa atin ng media, oh?
So gusto natin, meron din tayong kalapting sa totoong buhay. Another one, yung tinatawag na power trading. Okay eh. Maganda yung mga shota ng bayan, no? Boyfriend ng bayan. Meron ba ganun dito? Sana wala na. Okay. Okay? Gusto, parang feeling niya kapag marami siyang karelasyon o meron siyang naging relasyon na maganda, gwapo o sikat, is para tong trophy. Parang award. Di ba minsan, nangyayari pa, pinagpupustahan pa, di ba? Kunyari, meron sa isang barkada sabihin, bigyan mo ako ng isang buwan. Girlfriend ko na yan. Hindi, sa akin, lang, 1 linggo. Sabi ng isa, wala kayo sa akin, girlfriend ko na yan. Diba? Madalas ganun, nagpa-power trip. Another one, yung pampasaya sa buhay. Feeling nila, kapag wala silang kalaptip, wala silang boyfriend o girlfriend, hindi masaya ang buhay. Okay? Dahil daw wala lang makausap, gusto lagi may ka-text. No? Sana nagsimsini ka na lang. Joke lang. Lagi may sasagot. Joke lang. Okay, number 5. Ito, barkada or peer pressure. Pansinin nyo, ayon sa pag-aaral daw, yung isang barkada na merong mga mag-partner-partner, kapag merong pumasok na isa na namang bagong kabarkada, mostly nape-pressure para maghanap din ng kapartner. O minsan sa isang barkada, sila yung magkakapartner. Nakakita na kayo ng gano'n, tapos minsan nagsya-shuffle-shuffle. Isa yan sa common reason, barkada, peer pressure, nape-pressure ka, para sinasabi, girl, mag-boyfriend ka na kasi, masarap, masaya. Ikaw din, tapos hanggang sa buong tropa na, buong barkada na nila, may partner-partner na. And one is madalas sa mga kalalakihan yung tinatawag na physical attraction, sex, and lust. Okay? Madalas ito sa mga kalalakihan dahil gusto ng karamihan ng mga lalaki na makascore lang. Okay? Tapos kapag nakuha na nila yung gusto nila sa babae, iiwan na. Pero hindi lang ito para sa mga lalaki, may mga babae din na ganon. Okay? May nakarelate Okay. Another one yung tinatawag na rebound after breakup. Parang may narinig dito sa harapan. Okay. Sabi ng iba, ang gamot sa isang pusong sugatan daw ay isang panibagong relasyon. Pero tandaan nyo, kung lagi kayong mayroong panibagong karelasyon, di nyo makapansin, unti-unti nyo talagang sinusugatan yung puso. Papalit-palit kayo. Dahil hindi pa kayo fully restored sa breakup, papasok na naman kayo sa isang relasyon. Okay, so ang kinakalabasan nun, failure. And lastly, yung family issues. Marami sa mga kabataan na ikipagrelasyon ng early age kasi sa loob ng kanilang tahanan, hindi sila nakakaramdam ng pagmamahal. Okay. May short video ako dito about infatuation. Ano rin natin? Short video. Okay, habang inaantay natin yung video, parapol kaya muna tayo isa, no? Para mabuhayin yung parapol tayo, isa, para gusto magparapol. Bakbo muna kapatid. Sige. So, saan ba pupunod? May number 1. May number 8. Wala. May number 2. Ang number 1 to 8. 128. Sino yung 128? Sino? 128. Ayan.
Oh, picture lang. Maraming salamat. Congratulations. Okay? Sige. Okay na yung video, kuya? Sige, panoorin natin. Makes the meaning of Okay. Grabe, no? Ganun daw yung infatuation. Kaya hindi dapat nung kala mo, eto na, tapos may nakita ka lang maganda, ilipat ka na. So, ganun yung infatuation. Madaling magbago yung emosyon, yung isipan. Okay? Ang nararamdaman. Yan. Take it, ate. Yan. Sabi dito, if we do a lot of dating, you will do a lot of breaking up. Dating dito, ibig referring dun sa may relasyon na. Kaya yung tinatawag natin kaninang recreational dating. Ang tandaan natin, yung mga nakarelasyon natin, before, tapos may bago tayong karelasyon, then nag-break, then another relationship. Lahat ng mga previous relationship natin may epekto sa kasalukuyang karelasyon natin. Okay? So kapag tayo nag-engage na tayo sa premarital sex, okay, madalas, lalo na sa mga kababaihan, bumababa yung kanilang self-esteem. Tingin nila, damaged goods na sila. Okay? Wala nang ibang magmamahal sa kanila. Okay? So, dapat isipin natin, yung papasukin ba nating relasyon ay nasa tamang panahon o nasa tamang emosyon, sa tamang pag-iisip. Okay. Madalas sa recreational dating, ito yung missing element. Wala niyo kung ano. Nagsisimula sa letter C. O, commitment. Ayan. Madalas, walang commitment. Bigyan ng jacket. Okay. Ano yung commitment? Ito yung act of the will, not of emotion. So, ibig sabihin, decision ito. Hindi ito base lang sa nararamdaman nyo. Kasi, maaaring feeling mo, in love ka sa isang tao, mamaya hindi na. So, dapat hindi doon nakabase yung commitment yun. Dapat, nagde-decision kayo that the relationship will last longer and eventually end up into marriage. At the same time, you love each other every day. Okay. Ito yung marriage vows na madalas sinasabi sa kasal. Okay? Basahin natin. Sabi doon, I take you to be my wife, husband, to have and to hold you from this day forward, for better or for worse, for richer or poorer, if in sickness and in health, to love and to cherish from this day forward until death do us part. Pansinin nyo dalawa yon, merong better, worse, richer, poorer, sickness, health. Yung iba gusto lang pag masaya, pag may pera, may date. Diba? Mostly, nandun lang tayo lagi, yung karamihan sa mga kabataan ngayon, nandun na sa positive side. Pag negative na yung mga nangyayari, ayaw na. Okay? Tandaan nyo, ito yung marriage vow. So, kung papasok tayo sa isang relasyon, dapat ito yung ating tinitignan. Okay? Sabi dito, next slide, kung walang commitment sa relasyon, humanda kang masaktan. Okay? Huwag umasang magiging matibay at magtatagal ang relasyon. Napaka-importante na ang commitment. Kung walang commitment, huwag kang umasa na mapupunta yan sa kasalan. Okay? So, anong sinasabi natin? Ano ang gustong ipahatid ng Love Struck Movement? Ano rin ang sinasabi ng Bible when it turns to our relationship? Dapat relationship dating, hindi recreational. Kasi di ba pag sinabi recreational, parang ano lang, sports, no? Parang laro-laro lang. It must be a relationship dating. Pansinin niya yung underlined word, ang nagbago doon, parehas din ng definition ng recreational dating, pero ang pinagbago niya, on the last part, sabi doon, with the objective of finding a lifetime partner.
Kaya ka pumapasok sa isang relasyon dahil gusto mong makahanap ng perfect partner. Okay? Ng iyong lifetime partner. Hindi lang gusto mo lang ng papasaya sa buhay, hindi lang dahil gusto mo ng ka-text sa gabi. Hindi ganon. Okay? That's relationship dating. If you are not considering marriage, you should not date. Okay? Tandaan natin, dalawa lang ang pwedeng puntahan ng relasyon. Ano? Kasalan at hiwalayan. So mamili tayo sa dalawa. Ano yung gusto natin? Kasalan o hiwalayan? Tanungin natin yung sarili, yung katabi natin, handa ka na bang pumasok sa isang panghabang buhay ng karelasyon? Tanungin nyo. Ano sagot? Hindi pa raw. Okay. So ito ang gusto natin ipahatid. Okay? Hindi namin sinasabing huwag kayong maipag-date. Huwag tayo maipag-date. No? Ang sinasabi natin, huwag masyadong maaga. Okay? Huwag tayong nagmamadali. Lalo na sa mga nag-aaral, kailangan mas inuuna natin yung ating pag-aaral kaysa sa pag-date. Okay? Marami pa tayong gustong i-pursue sa buhay, di ba? Kung ang pag-uukulan ng pansin ng ating isipan, yung puro pakikipag-date, puro pakikipagrelasyon, maaaring hindi mo na magawa yung mga iba pang gusto mong gawin. Lalo na kung nag-aaral ka pa. At kailangan patatagin natin yung ating sarili na maging handa tayo na maging asawa at eventually magiging ama at ina. Okay? So tandaan natin, may tamang panahon sa pakikipagrelasyon. Okay? So hindi kami killjoy dito. Baka sabihin nyo, killjoy naman kayo. Sinasabi namin, may tamang panahon para maipag-date. Huwag muna masyadong maaga. No? Meron kami nakausap sabi, Pastor, nakita ko na yung gusto kong maging asawa. Gusto kong makasama habang buhay. Alam nyo, ilang taon? 13 years old. As after a few months, wala na, iba na. Okay? So, wag tayong ganon. Okay? Next slide. Tandaan natin, ang true love is not based on our emotion and feeling. It is a decision. So, hindi lang mahal mo ang isang tao dahil nararamdaman mo. Nag-decide ka rin na mahalin mo siya. Okay? Kasi maaari, gaya nung sabi natin kanina doon sa mga signs of peking love, maaaring mamaya makita mo na yung hindi ganun kaganda o ugali niya, tapos ayaw mo na kung doon lang nakabase. So dapat, it must be a decision. Ang pag-ibig, hindi yan nakasandig sa emosyon, tandaan nyo. Iyan ay isang desisyon na mahalin yung isang tao, anuman yung kalagayan niya. Okay? So true love is not based on emotion and feeling, it is a decision. Kaya yung basahin ko ito sa inyo. Sabi dito, to love somebody is not just a strong feeling. It is a decision, it is a judgment, it is a promise. If love were only a feeling, there would be no basis for promise to love each other forever. Okay? Kung ang love hindi yan desisyon, walang forever. Okay? Okay? So dapat it must be a constant decision. Parang ganito lang, di ba? Parang katulad ditong mag-asawa. Next slide po. Yeah. Okay? Together since 1961. Okay? Yan ang commitment. Di ba? Till the end. Till death do us part. Yan ang true love. Okay? So, alam ko kanina pa kayo nakaupo. Tatayo muna tayo ngayon. May gagawin tayo. Okay? Tayo muna tayo lahat. Okay? O yung mga kanina nakatayo, upo naman kayo. Hindi, tayo lang tayo. Familiar ba kayo sa Froggy Dance? Sipat daw. O sige, sino familiar sa Froggy Dance? Taas ang kamay. Dito sa unahan. Okay. So, susundan lang natin yung sinasabi, yung Regala muna. ipa-flash sa video. Okay? Ha? Sundan lang natin yung action na ipa-flash sa video. Ready na ba kayo? Kuya, ready na?
patalon-talon sa isang relasyon. Okay? Kasi kung patalon-talon tayo sa iba't ibang relasyon, hinahanap natin yung love in the wrong places, malaki yung chance ang makasaktan lang tayo eventually. Okay? So, pasok tayo sa third topic natin for this seminar, yung let's talk about the S word. Alam niyo ba kung ano yung S? Ano yun? Alam nila. Okay, so, pengin po ulit ng isang mic, magtuturo po tayo. Okay. Ayan, ate, magturo ka po. Sige, isang babae. Babae muna, babae. Basta tanongin natin. Sino yung matapang? Ituro. Okay, sige ate, may tatanong lang po kami. Ano pong name nila? Ate Bea. Ito po yung tanong. 30 seconds lang, hindi, joke lang. Ano yung unang pumapasok sa isipan mo pag sinasabing sex? Sexual interaction. Intercourse. Okay, sexual interaction at intercourse. Okay, palapakan natin si Ate Bea. Boys naman, boys. Kuya, anong name mo kuya? Neil, Neil. Kuya Neil. Ano yung unang pumapasok sa isipan mo pag sinasabi yung word na sex? gender. Gender. Ah, safe ah. Safe, okay. O, follow-up question. Okay, Ate Bea, follow-up question. Saan mo unang natutunan yung word na sex? Media. Sa media. Anong media yan? TV, radio? TV. Okay, hindi ko lang tatanungin si Kuya Neil. Baka sabihin niya sa biodata. Okay. Madalas, ayon daw sa pag-aaral, tatlo yung madalas nagiging source ng kaisipan natin about sex. No? Una yung social media, o media, may internet na, no? School, and saan pa? Sa barkada. Okay? Ayon sa pag-aaral daw, yun yung three main source. Ang problema sa media at sa barkada, minsan twisted yung knowledge about sex. Sa school, madalas yan. Kaya nasabi yan, mga reproductive system, sexual intercourse, natutunan yan sa school. No? Ang isang lalaki, kapag nag-sexual intercourse siya sa babae, merong tsansang mabuntis. Okay? So, yun yung kaisipan natin ng sex. Okay? Ngayon daw, sa panahon natin ngayon, marami na sa mga kabataan ang malaki yung kanilang impormasyon o marami na silang alam with regards to sex. Tingnan natin doon sa... Okay, sabi nung tatay, I think it's time we had to talk about sex. Ito yung sabi ng kanyang anak. What would you like to know? Dahil lalo na sa with social media, with internet, marami na raw alam. Mas marami pang alam ang mga kabataan with regards to sex. Okay? So, ayon sa pag-aaral sa Youth and Young Adult Fertility and Sexuality Survey,